Dear God, I thank you for every blessings that you send and have sent throughout all ages of our existence. I please ask you to touch my heart with your infinitely divine love and mercy, and to thank the hearts of our brothers and sisters on this earth, so that the feelings of fear may leave our hearts now and forever. And we may live on this earth as one heart, one soul, one humanity, and help us to find it in our hearts to forgive those who need to be forgiven, and to help those who need help, to love everyone as we love ourselves. We also ask upon you to help our brothers and sisters in the Middle East and Africa. May their leaders see the light and respect the every essence of life. May life be spread and may peace reign once more. May understanding and care be upon them. May peace prevail on earth. May peace in our homes and countries. Peace unto all. Amen. Please keep standing for the national anthem. Please sit down. General Santos of Manila. Skit. Hello, Manila! House lights. Okay. Skit. Hello, Manila! Pasensya na at nahuli ako sa pambansang awit. Nako, lagi naman kayong ganyan eh. Laging nahuhuli at walang pagpapalaga sa bansang Pilipinas. Ang lupang hinilang isagisag ng ating pagka-Pilipino. Tingnan mo ako, kinakanta ko ang pambansang awit ng Tos Puso. Ang sabi sa akin, kayo hindi. Pinapaniwalaan mo lahat ng sinasabi sa'yo? Bakit hindi? Sabi sa mga nababasa at narinig ko, kayo mga Muslim ang nagpapadala sa Pilipinas. Anong masama doon? Ang sabi sa akin ng lolo ko, na unang dumating ang mga Muslim dito sa archipelago bago pa man ang mga Kastilang Katoliko. Isa pa, para malaman mo, kailanman na hindi kami nasakop, hindi tulad nyo. Yan bang dahilan kung bakit hindi ka niniwala sa amin at hindi mo pinahalagahan ang pagiging Pilipino mo? Oo, at hindi lang yan. Marami pang ibang dahilan. Hindi mo ba alam na mga Kristiyano ang kumamkam ng mga lupain namin dito sa Mindanao? Kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon walang kapayapaan sa Pilipinas. Aba, bakit? Hindi ka ba aware na mga Muslim ang nagdadala ng karasan sa Pilipinas? Palibhasa, mga Abu Sayyaf kayo at rebelde. Ignorante. Palibhasa, hindi mo kami kilala. At karamihan sa inyo, ayaw kaming kilalanin. Kaya purong maling impormasyon na lang ang alam ninyo tungkol sa amin. Hay nako, bakit nga ba ako makipag-usap sa inyo kung sinasabi ng Diyos nyo na huwag makipag-usap sa mga hindi nyo tulad yung Muslim? Eh bakit di naman ako makikipag-usap sa'yo kung hindi ka niniwala o naniniwala ka na hindi tayo magkapantay? Pinakikinggan mo ba ako? Eh ikaw, pinakikinggan mo rin ba ako?
Pinakikigan ba natin ng isa't isa? Are we listening to one another? Are we respecting each other? How can we use technology to build understanding? Hello, Manila! Kumusta, Manila? Welcome to PISTEC! Naririnig niyo ba ako dyan? Kaway naman kayo dyan, Manila! Yes, yan ang gusto namin sa Maynila. So welcome sa ating PISTEC. Of course, ang ating participating 24 high schools sa Maynila, including yung ating, sandali, kaway muna Maynila. Yes, hello Maynila. Yes, ayun. Dinig na nila ako dyan. Hindi pa malakas. Hello Manila. Yan ang Maynila. That's the spirit. Welcome to PISTEC, including all participating schools in the 24, mula sa ating Department of Education, yung ating 24 schools, including po the officials of the Department of Education, na sina Ma'am Luisita Peralta at Sir Edward Garcia. Of course, yung ating mga officials sa different division offices. Ang ating partner na OPAP, the Office on Presidential Advisor on Peace Process. Of course, ang ating mga donors, no? Yung ating OSAID of Australia, including din yung ating GTSET, yung partner natin na GTSET of Germany, and of course, the British Embassy. Welcome to Manila. Hello, Atom! Hello, Manila. Andyan ba si Atom? Hello! Ayan. Hi, Baikon! Yes. Hello. Yes, welcome. Okay. Hinihintay ka na ng taga-Jensan. Manila, tayo naman ha. Sabayan nyo ako. Batiin natin ang General Santos. Okay, sabihin natin ha. Aba, puno ng energy ang ating mga kaibigan dito sa Maynila. Okay, sabihin lang ng tatlo. Sabihin natin, hello, General Santos. 1, 2, 3. Hello, General Santos! Kamusta kayo dyan? Masayang-masaya kami dito. At syempre, masayang-masaya rin ang ating mga kaibigan sa General Santos. Kilalanin natin ang ating mga kaibigan na nasa Mindanao ngayon. Meron tayong 23 high schools, 9 colleges at mga out-of-school youth. At andun din sa General Santos, ang DepEd at ang young officers ng Philippine National Police. At syempre pa ang ating host sa General Santos ay ang Mayor's Office at ang mga civil society groups katulad ng KBP. At syempre pa ang ating partner sa event na ito, ang Peace Education Center at Notre Dame of Dadyangas University and Sister Gladys Enanoria. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa General Santos. Kamusta kayong lahat? At magandang umaga o magandang hapon na pala, magandang hapon sa ating mga kaibigan dito sa Maynila. Baikon, kamusta kayo? Okay lang naman. Alam mo, Atom, kung bakit ka nagkamali, kasi punong-puno tayo ng energy, kaya umagang-umaga yung feeling natin. Tama. Yeah. At syempre pa, ipaliwanag natin sa ating mga kasama dito sa Maynila at syempre dyan sa Jensan kung ano ba ang kahalagahan ng ating pagtitipon ngayong araw. Syempre, ang ating objective ngayong araw ay building understanding through technology. Ano ibig sabihin yan? Sa pamamagitan ng ating nakikitang napaka-high-tech na mga video screen sa ating likuran, sa aking likuran, gusto nating itawid ang mga kabataan sa Maynila at ang mga kabataan sa Jensan. At sa pamamagitan yan, tayo ay makabuo ng pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang mga kabataan at tumungo sa mas maunlad na Pilipinas at sa kapayapaan. Tama ba, Baikon? Tama ka dyan. Yes. Eto, tingnan natin kung ano ba ang mga paraan para tayo ay makapag-connect sa isa't isa.
Okay, nakita natin sa ating video yung sabi ni Atom na papaano nga tayo mag-connect, no? So isang paraan lang po yan kung paano natin makikita yung ating mga kasama sa ibang bansa, sa ibang lugar. Pero tanong ko, Atom, dyan sa mga taga Maynila, mayroon na bang nakapunta dito sa Gensan? Yung mga nakapunta na ng Gensan, taas ang kamay. Pakitaas naman. Taas nyo, mataas. Wala pa nakakapuntang Gensan Oh, dito? wala pa. Parang hindi yata nakakasampu Meron, pero hindi Mayroon masyadong din. marami. Pero hindi marami. Oo. Tanong naman natin sa ating mga kaibigan dyan sa Gensan, Baikon. Ilan sa mga kabataan at mga panauhin natin sa Gensan ang nakapunta na sa Maynila? Oh, kita! Ang Ba? dami, Atom! Lugi kami. Oh, lugi ka. Hindi. Tama ka. Hindi kayo nakapunta ng Gensan. Tama ka dyan. Ako nga, Baikon, nakapunta na ako ng Gensan, pero minsan pa lamang, mga 2 beses pa lang ata. At gustong-gusto ko makita kung ano nga ba ang laman ng magandang syudad ng General Santos. O pwede yan, Atom. Kasi kahit wala ka dito, kahit sa susunod namang araw ka pa darating, but through this video, pwede mo makita ulit ang General Santos at ang iba pang lugar natin, like in Manila, sa mga panahon ito. Kaya Panoorin natin ang video na ginawa ng ating mga kaibigan para ipakilala sa ating mga kababayan dito ang syudad ng Maynila at ang syudad ng General Santos. Magandang Gensan! Nandito tayo sa lungsod ng General Santos. Halika't sumama na makilala nyo ang lugar kung saan kami lumaki. Masasayang mga tao, malinis na paligid, naglalakihang mga pinya at tuna. Dito pinakasikat ang General Santos City. Halika at sama-sama tayong mamasyal sa tuna capital ng Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa General Santos City Fishport Complex kung saan dumadaong ang mga bangka na nagdadala ng iba't ibang klase ng isda. Ito rin ang primary source of income ng taga General Santos City. Pangingisda ang pangunahing industriya ng Gensan. Mataas ang export demand sa tuna na tinatayang umaabot sa 400 tonelada kada taon at kumikita ng humigit kumulang $380 million. Pero dahil sa bumababang bilang ng mga isda sa ilang bahagi ng Asya, sumailalim sa 2-year fishing ban ang rehiyon. Dahil dito, higit 1,000 mangingisda ang nawalan ng trabaho. Labas sa typhoon belt ang Gensan, kaya naman naaayon ang klima dito sa agrikultura. Nandito ang pinakamalaking pineapple grower at manufacturer sa Pilipinas, ang Dole. Pampalipas oras naman ng mga kabataan sa Gensan ang pag-internet at pamamasyal sa park at mall. Sigurado kung alam nyo na dito lumaki ang pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Siya ang pinagmamalaki ng Gensan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mayroong iba't ibang relihiyon sa Gensan. Sa mga ito, Islam, Katolisismo at Protestantismo ang may pinakamalaking populasyon. Masasayang mga tao, malinis na paligid, naglalakihang mga pinya at tuna. Ito ang magandang Gensan. Sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal kasama namin. Back to you, Manila. Bye-bye!